Okay, good day sa inyong lahat. This time, let us enhance our skills on pictorial drawing. Gagawa tayo ng pictorial ng armchair. So, at the start, we have to set our drawing into millimeters, yung kanyang unit, that is okay. Check natin yan. Then, punta tayo sa LA for layers. Gagawa tayo ng layer manager. Punta kayo dito, set new layer. Pipick nyo lang yan. And then, punta kayo dito sa layer 2, papalitan nyo yung pangalan. So, lalagyan nyo siya ng guidelines. Yun ang gagamitin nating layer name, guidelines. Then, punta kayo dun sa kulay, papalitan yung kulay, ito siya. Pick nyo yan, then lalabas yan dito. You have to choose your color, yellow. So, piliin natin yellow. Then, pagpunta nyo dyan, pindutin nyo to set current. So, ibig sabihin, yan ang gagamitin. Nakaset na siya ngayon. Then, gagawa tayo ng rectangle. Itong rectangle natin, then ang sukat niya ay, let's say, rectangle. Okay? So, check muna lang natin, kasi titignan natin, no? Ayan. Check lang natin kung naka-set current siya. Layer 2, ayun. Set current. Double check lang natin. Okay, kung gagana siya. Para makita nyo kung paano siya gagana, babalik-balikan nyo lang yung layer na yun. Huwag nyo nang aalisin. Lagay nyo lang siya dito para laging naka-open. Okay, palitin nyo lang siya. Minimize nyo lang. Then, anytime you can use this kasi lagi nyo gagamitin yan when you are managing your drawing. Then, balik tayo doon sa ating, okay, check natin, ayan. Rectangle tayo, pick. Ayun, yellow na siya. Nakaset current na siya at 400, 400 natin, So, yung sukat ng ating rectangle, 400. Okay, so ganyan na siya kaliit. So, zoom out na lang natin siya para makita natin na mas malaki. Okay? So, that is the first layer natin. Just to manage that, gagawin lang natin siya again. Punta na naman tayo new current. Set na naman tayo ng new layer. New layer pala, ayan. Sa layer 3 natin, papalitan natin yan ng name. Okay? So, ilalagay naman natin dito ay parts. Ayan. Then, we have to change again the color. So, palitan natin yan. Gawin natin white. So, we have to choose white. Ayan. White. Okay? Ayan. Then, check natin. Ayan, naka-white na siya ngayon. Set current. Ayan. Rectangle. Try natin, Gawa tayo ng rectangle at 400, 50. Ayan na siya. Puti na siya. Okay? Then, we have to move or copy that. Copy. Pick. Pick lang middle point. Midpoint niya. Then, yung distance, 100. Pick nyo lang. Then, second is 200. Okay, then third, pick nyo lang gitna uli, that is, third is 300. Okay, 300 natin ang point of displacement kasi nag-a-adjust siya. 300. Then next, pick natin ulit midpoint, 400 naman. Okay, so nakapag-copy na tayo ng ating mga rectangle na maliliit. What we are going to do next is, punta tayo dun sa view, dalhin natin sa southwest, o southeast, ayan. Depende sa inyo, Okay. So, ang gagawin natin, we have to sumobra ating rectangle. Sa magbabawas tayo, we have to erase 1. Okay? Erase natin tong isa. Ayan. Okay, next is move. We have to move the rectangles. Okay, pick lang natin yan. Ortho-on nyo lang. Pick nyo midpoint. Dapat naka-ortho-on, Then, point of displacement, type nyo lang 400. O, ayan na siya, automatic. 400. Then, create tayo ng line here as reference. So, 25 lang offset natin distance. Then, go tayong line dito. Gagamitin lang natin as reference. Then, create tayo rectangle. Pick natin at 450, 50. Ayan siya. Then, we have to move this here na lang. Okay. Then, repeat rectangle tayo. Gawa tayo ng rectangle here. O, erase na natin yan. Rectangle na mas maliit, pick here at 50, 50 natin yan. Yan. Then, we have to move or copy muna. Copy natin yan dito. Ayan. Then, yung isa, i-move na lang natin yan.
Okay? Pwede copy or move. Then again, we have to copy this. Again, pick natin here. Lagay natin dyan. Okay? Then next, gawa ulit tayo ng line here. As dito naman, the same, 25 distance and offset. Reference line din again. Then we have to copy this. Copy na lang natin yan para mabilis. Ito yung pick point natin ha. Ito ang gagamitin natin pick point. Ayan. Pick. Ayan. Okay? Then next, we have to move this 4. 1, 2, 3. Then the last one. Okay? Check lang natin yan ha. Para makita natin yung ating point of displacement. Pang-apat. Okay? Pick natin yung midpoint. Then orthoon lang 350 ang distance natin ha. Point of displacement. Ayan na siya ngayon. Next, extrude natin to. Okay? Pick natin yan, yung 4. Then, extrusion height natin, gagamitin natin is 50. Ayan na siya ngayon. Then, next, repeat, extrude. Extrude natin yan. So, pick natin yan at ang magiging extrusion height natin is 400. Pick. O, ayan na siya ngayon. Next, repeat, extrude. Ito naman, itong mga rectangle na to. Okay, pick natin yan. And then, extrusion height natin is 25 lang. Okay? 1 inch lang. Then, next, makikita natin na, ayan. Either pwede nating i-rotate yan para makagawa tayo another parts. Okay? Pero punta muna tayo dito sa, ayan na, para makagawa tayo ng rectangle. Punta tayo dito sa ating layer. Set tayo na new layer. Ayan. Next is, lagay lang natin ng extension. No? Extended. Okay, extend. Okay? So, pick natin, palitan natin ng kulay. Gawin natin yan. Okay? Set new current. Gawa tayo ng rectangle. Pick natin dyan. Ayan. No? Pick. Ayan. Pwede na lang natin i-copy yan here. And then, check natin na itong gamit pa ng isang ayan, layer. Pick lang natin yon. Kita nyo yung ayan, pag pinik natin yan, nawawala ibang parts. I-off natin, i-hide lang natin yan ha. Pag pinik natin yung layer niya, ayan, yan, bumbilya na yan. Pick nyo, nawawala, di ba? Okay. So, extrude natin to. Extrude ng extrusion height natin ay 400. Ayan, 400 na siya ngayon. Okay, next, what we are going to do is, gagawa tayo ng line as reference. Dito lang, 100 lang yan, line. Then, gawa tayo ng rectangle from the end point, then yung midpoint nito, rectangle na yan. Then, extrude lang natin to. Okay, extrude lang natin yan. Papunta dito sa midpoint. Pick nyo lang yung midpoint nito, automatic na yan. Yan na yung haba niyan. Okay, next natin, punta tayo sa view niya. Okay, yung view niya, punta tayo sa top. Ayan, makikita nyo ang top. Double check lang natin, ano. O, hanap tayo na mas magandang angulo niya. O, depende sa inyo. Kasi may dadagdag tayong details niya. Para dun sa arm. Southwest natin. Ayan, double check natin, ha. So, another. O, ayan. Tinitignan lang natin yung mga ibang angulo niya. Then, saka tayo babalik dun sa top view. Pwedeng i-rotate natin. Nasa sa inyo yan, ano. Kasi mas preferred ako kung itong task na to ay itong head dito ay nasa taas. Kasi lalagyan, magdadrawing tayo ng armchair o arm niya. Okay, rectangle tayo here. Ayan, then midpoint. Connect lang natin, pick. Then, command tayo ng spline. SPL. Pick nyo lang SPL. Then yung midpoint, pick. O, bahala kayo mag-decide paano ang angle ng inyong arc o spline. Pick. Pick nyo lang yan, paggawa ng spline. So, you can browse or you can practice this. Pick. Yan lang yan. Pick. O, yan. Kita nyo? So, depende sa decision nyo kung gaano ang opening ng kanyang arc. O, yan. Okay? Nasa sa inyo yan. No? Mag-pick lang kayo. Kung gusto nyo end yun pick nyo lang. Pick, then enter. Okay? Para dun sa spline. So, gagamitin natin yung mamaya yan. Then, after that, what we are going to do is, okay, yung mga kantong dalawa sa baba, i-fillet natin. No? Mag-trim muna tayo, trim muna natin. Okay? Then next natin is, ayan, naka-fillet na tayo. Ang radius natin, depende sa inyo. Ang ginamit ko is around 30 o 50 yan. Okay? So, nag-trim na tayo. Then, rotate na lang natin. Ayan na siya. Pagka-rotate na, okay, kita nyo? Ayan. Balik tayo dun sa another view niya. Southwest. Ayan. So, ito, depende sa inyo. Pwede nyo rin siyang i-rotate.
kahit ibang angulo yan, nasa sa inyo na yun kung paano nyo siya i-rotate. Okay, tignan lang ninyo, ayan na siya. Ni-rotate ko lang para yan. Then you have to move this, move na lang natin. Okay, dapat naka-join lahat yan eh. Join nyo yan ha, lahat. Para pag minove nyo siya, sama-sama, then in-extrude nyo, ma-extrude nyo siya. O, dito lang ang ating endpoint. Pick. Okay, then we have to extrude this into 1 inch or 25 mm. 25, o yan. Then, balik tayo dito sa layer. I-on na natin to para lumabas yung ibang parts. On natin yan. Ayan na siya. Okay. All you have to do, pwede nyong i-move to. Okay. I-connect nyo dyan. O, diba? Pwede naman. O, ito, i-rotate nyo para magpareho siya. O, rotate. No? O, di kaya, ito nasa taas. Nasa inyo. Okay. Yan. Rotate nyo yan. O, pwede naman tong isa. Pwede i-connect. O, ayan na siya ngayon doon. Sa likod. O, nag-connect na siya ngayon. Then, lalagyan natin ng braces dito sa baba. Punta tayo sa layer natin. Set caret natin. New layer. Ayan. Gawa tayo ng line here. 100. Ano? This is not 100. Ano? 50. O, nasa inyo yan. Okay? Kung anong height or distance niyan. Then, gagawa tayo ng rectangle from here again. Then, midpoint. From midpoint. Okay, pipick nyo lang tong side na yan ha, kung mag-ano kayo, rectangle. Pick nyo yan, extrude, pag i-extrude nyo, pick, ayan. Yung midpoint lang din. Okay, pick, napin nyo yung midpoint nya, snap. Then dito again, line kayo, gawa kayo dito. Depende sa height na gusto nyo, ginawa ko is 100, depende sa inyo yan. Basta pipick nyo lang to pag kayo mag-rectangle here. Para makapag-rectangle kayo, kita nyo yan na ayaw. Pipick nyo lang muna. Pag pick nyo na rectangle, pick lang muna. Okay, kita yung ayaw. So, first is, pwede kayong mag-change ng view pag hindi nyo kaya. Okay? Pero ang sekreto dyan, ipipick nyo muna bago kayo mag-rectangle. Or pagka-rectangle nyo, pick nyo muna yung side. Saka kayo mag-extrude. Okay? Pwedeng erase muna, o pwedeng letter na yung erase. Extrude then again, then midpoint. Okay? So, ayan na siya ngayon. Then, another view. Punta na naman kasi ba para mas makita nyo. Gawa kayo ng line, reference line, 100. Pick here para pantay-pantay. Okay, then rectangle. Pick nyo dyan. Gawa kayo ng rectangle. O, hindi nakikita nyo. Ayan siya. Kaya, maggagawa kayo ng line muna. O ipipick nyo siya para doon. Kasi may hinahanap siyang reference point. Kita nyo, ayan o. Saka kayo mag-rectangle. Pick. Okay, the next. Pwedeng erase na. Pwede another view na naman. Pwede naman rectangle na rin. Direkta rito kung kaya nyo. Kung di nyo makita sa ibang angulo, hindi nyo kaya sa ibang angulo. Ibang angulo kayo. Okay, 100. Then rectangle here. Pick. Ayan. Then extrude. Sa midpoint. Pick. Ayan na siya. Nakita nyo. Tignan natin sa ibang angle or view niya. Ayan na siya. Kita niyo yung kanyang wireframe. Then what we are going to do next is close muna natin yan. Punta tayo sa visual styles. Hanapin natin ng realistic. Then apply. Pick. Ayan na siya. Para mas mukhang buhay siya. Okay? Pupunta tayo ngayon dun sa materials. Ayan, di ba? Kita na siya. Lalagyan natin siya ng materials. What we are going to type is, ano ba itatype natin? M80 materials. So, lalabas ngayon yung kanyang pagpipilian. Okay? Pick nyo lang yon. Then, ayan, apply. Pick. Apply. Pick. Apply. Pick. Ayan. Hanggang sa lahat yan, malagyan nyo ng kulay. Tignan nyo lang yung pinipick ko na ano. Okay, hindi naman natin pwedeng match property yan ha. Tandaan nyo, baka may mag-match property. Try lang muna natin dito. Saka nyo na i-practice siya, match property. Dito lang muna tayo sa materials. Dito sa materials, pwede kayong mamili. Sa category, ginamit lang natin dito yung wood ha. Kasi yan ang nandiyan. Sa real niyang gawa. Which is wood. O yan. Kinuha lang natin yan. Siyempre, buuin natin. It's up to you. Kung gusto yung pinturahan ng iba, wala namang problema. Okay?
Pero pag gagawa tayo ng plano, ayan, para makita ng buo, yung kabuuan, pagkabuo niya, ayan, ginamit ko is wood. Yan na siya, apply then practice. Okay, so kita nyo siya. Para makita natin sa iba't ibang angulo, okay, type natin ng orbit. Orbit, ayan, pick 3D orbit. Ayan o, 3D orbit, then 3 orbit ha. Pag sinabing orbit, continuous orbit. Pag pinik nyo, siya na pinabilis nyo, ganyan na mangyayari. Parang animation siya. May pababagal, may pabibilis. Pag dinrag nyo yung mouse nyo ng mabilis, mabilis din ang ikot niya. Then pinik nyo siya at binagalan nyo ulit, ayan din siya. So tanda na, 3D orbit. Ibig sabihin, 3D yung si continuous orbit. Kaya 3D orbit. Okay? So, tignan sa iba't ibang angulo. Ayan na siya. Ayan.